Welcome po sa atin pong pangalawang bahagi sa programang Catechism of the Catholic Church. Ito pa rin po si Father Raymond at kayo pa rin ay nakatutok sa atin pong himpilang Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Okay, so magpatuloy po tayo sa atin pong talakayan on suicide. Ang atin pong unang bahagi ay atin pong in-establish that we are all responsible for the gift that God has given us. And that is our one precious life. And our being responsible tells us to always be grateful. Fill our hearts, fill our lives with gratitude to God for this life that He has given us. And how are we going to do that? Preserve it, allow it to be God's instrument for salvation, and remember we are but stewards. Okay? Kanya nga, because of this, anything contrary to our being responsible for our life before God is a grave sin. And one of that, and the best expression of that, irresponsible holding to one's life is suicide. Basahin po natin ang paragraph 2281 ng Catechism of the Catholic Church. Suicide contradicts the natural inclination of the human being to preserve and perpetuate his life. It is gravely contrary to the just love of self. It likewise offends love of neighbor because it unjustly breaks the ties of solidarity with family, nation, and other human societies to which we continue to have obligations. Suicide is contrary to love for the living God. Dito po sa Pilipinas, tayo po ay meron pong isa sa mga pinakamababa at ito po ay sana'y mapanatili po natin hanggang ito po ay mabura po natin sa mga suicide rates sa Western Pacific region. Sapagkat para sa mga lalaking nagpapakamatay, meron lamang po tayong 2.5 per 100,000. Samantalang sa female naman ay 1.7%. Or 1.7 person per 100,000. At ito po ay naiuugat po natin sa katotohanan na meron po tayong connectedness. Bakit po mababa? Compared to other Asian countries, ang atin pong suicidal rate. But then, ang mababa na ito ay unti-unti pong tumataas, Unti-unti pong tumataas. Ano po ba yung atin pong pinanghuhugutan? Bakit ba tayo ay meron pa ring mababa as compared to other Asian countries na suicidal rate? Yun pong connectedness na tinatawag po natin. Una, connectedness to God. At ito po yung atin pong mahalagang pinangahawakan kasi palagi po tayong may pananampalataya sa Diyos at ang pananampalataya po natin sa Diyos ang nagbibigay po sa atin ng pag-asa sa buhay. Kung saan na kahit na po dumaraan po tayo sa napakabigat at napakaraming mga problema, hindi po tayo nawawalan ng pag-asa kasi meron tayong pananampalataya sa Diyos na pinanghahawakan. At magpasalamat po tayo bilang isang bansa sapagkat tayo po ay isinilang sa isang bansa na puno ng pananampalataya. Pangalawa ay yung tinatawag po nating connectedness po natin sa atin pong mga pamilya. Okay? Meron po tayong mga extended family structures even na talagang sumusuporta po sa atin. Sapagkat dito po sa atin pong bansa, kapag tayo po'y meron pong dinaranas na problema, basta't ito ay alam naman po natin na ibahagi sa iba, ay mayroon po tayong mga matatakbuhan na andyan ang atin pong mga pamilya
na andyan din yung atin pong mga tinuturing na extensions ng atin pong pamilya, ang atin pong mga kamag-anak, ang atin pong mga kaibigan. At dahil po sa atin pong close family ties, yung connectedness po na naandito, madali po natin na nabibigyan ng solusyon ang atin pong problema, no? Unlike kung ikaw lang ay nag-iisa sa mundo, nag-iisa ka sa ospital sa sakit mo, wala man lang bumibisita sa iyo, wala man lang pumupunta sa iyo, wala man lang nag-aalaga sa iyo, wala man lang nagpapakita ng care and concern sa iyo, anong mangyayari sa iyo? Mas lalong magiging mababa yung pag-asa na pangahawakan mo sa iyong sarili. And so sasabihin mo sa iyong sarili, wala naman palang saysay at kwenta ang buhay na ito. Bakit hindi ko na lamang kitilin? But because of our connectedness, ay naipapakita po sa atin na meron po tayong panlaban sa suicide. But then, still there are some, kahit na meron sila ng mga tinatawag po nating connectedness na ito, they fail to recognize the beauty of these connections in their lives. And so they still resort to committing suicide. And suicide for us is not only being irresponsible to our life. It is actually a full contradiction to our natural tendency and inclination as a human person to preserve and perpetuate our life. Pansinin po ninyo, kapag tayo po ay nawawalan ng hininga, kahit ang mga bata, ano ang ginagawa natin? Pinipilit po nating abutin ang lalim ng atin pong hininga para tayo ay magkaroon lang ng hangin sa atin pong mga baga. At kapag tayo po ay napapaso, kapag tayo po ay nakokuryente, ano po yung nagiging reaksyon ng katawan natin? Lumalayo. Ito, automatic. Yung stimulus ng atin pong katawan, kapag ito po'y napaso o na kuryente, ay papalayo doon sa apoy o kaya naman ay sa nagdudulot sa atin ng kuryente. Kapag tayo po'y nagugutom, ano po yung tendency? Maghahanap ka ng pagkain. Pag tayo'y nauuhaw, maghahanap ka ng inumin. Ang mga ito po ay expressions of our natural inclination to preserve and perpetuate our life. Kapag nasa near-death experiences po tayo, kahit nasasabihin po natin na handa tayo na mamatay, handa tayong humarap sa ating kamatayan, tayo pa rin po ay kinakabahan, tayo pa rin po ay natatakot, at tayo pa rin po ay may pag-ayaw. Kasi natural na po sa atin yon. Inilagay po yan ng Diyos sa atin, sa kalikasan ng atin pong pagkatao, dahil nais niya na ang buhay na ito na regalo niya sa atin ay gamitin natin, i-preserve natin, i-perpetuate natin as much as possible. Hanggang sa panahon na ito ay bawiin na sa atin ng Diyos. Ang suicide, kinakalaban ang natural inclination na ito. Inaayawan ang natural inclination, tinatalikuran. Kaya ang nangyayari, kinikitil ang buhay. At ang sabi ng atin pong katekismo, ang ganitong bagay ay gravely contrary to the just love of the self. When we preserve our life, when we perpetuate it as a fundamental value in order for us to achieve our becoming a fully alive person, and in order for us to achieve the full personification of ourselves, the full expression of our person, we are just but doing a just love for ourselves. Papaano ba tayo makakapagmahal? Papaano ba tayo makakapagsilbi? Papaano ba tayo makapag-aalay ng atin pong sarili sa ibang tao kung hindi po natin ito mapapahalagahan, kung hindi po natin ito mapapangalagaan, kung hindi po natin ito i-preserve at i-perpetuate para mas madaming pag-aalay ang magagawa po natin sa ating kapwa, lalo tigit sa ating Diyos. And this is just but a just love. Now, if you are going to commit a suicide, ang unang ginagawa mo ay isinasawalang bahala mo at isinasawalang saysay mo yung
makatarungang pagmamahal mo sa iyong sarili. Which means, you do not love your life. You do not love yourself. And if you do not love your life and yourself, you do not have love at all. Hindi lang yun. Ang sabi ng ating katekismo, it likewise offends love of neighbor because it unjustly breaks the ties of solidarity with family, nation, and other human societies to which we continue to have obligations. Hindi lamang natin ipinapakita na hindi natin mahal ang ating sarili, kung hindi ipinapakita din naman natin na hindi natin binibigyan ng importansya yung iba. Hindi natin binibigyan ng importansya yung pagmamahal na iniaalay ng atin pong mga pamilya, ng atin pong mga kamag-anak, ng atin pong mga kaibigan, ng atin pong mga kapitbahay sa atin ng ibang tao na sa atin ay umaasa ng pag-ibig para din naman sa kanila, ng care, ng concern, ng affection, ng pag-aaruga. Much more yung mga may umaasa sa iyo, yung mga pinapakain mo, yung mga binubuhay mo, o yung mga umaasa sa iyo na pagdating ng panahon, ikaw ang mangangalaga sa kanila. Ikaw ang mag-aaruga at magpapakain at magbibigay ng kanilang mga pangangailangan dahil sa iyo ay nakapako ang kanilang mga pag-asa. Pag kinitil mo yung buhay mo, para mo na rin sinabi sa kanila, wala naman kayong kwenta sa akin. Wala naman kayong saysay sa akin. Kaya nga, hindi kailanman naging solusyon at magiging solusyon ang pagkitil sa atin pong buhay. Kung tayo dumadaan sa mga problema at sasabihin po natin sa kanila na gagawin ko na lang ito para hindi ako maging pabigat sa aking mga kapatid, para hindi ako maging pabigat sa aking mga magulang, para hindi ako maging pabigat sa ganito, sa ganyan. No. Maling-mali ang ganyang kaisipan. Dahil kapag ikaw nag-iisip na magpakamatay at ganyan ang kaisipan mo, tandaan mo ito. Sinasabi mo sa mga nagmamahal sa iyo, walang kwenta ang pagmamahal nila sa iyo. At sinasabi mo rin na yung pagmamahal mo sa kanila ay wala din namang kwenta. Kasi you are offending that love relationship that you have when you are committing suicide. At alam nyo yun, napakasakit nun. It's a rejection on our part. It's a rejection on the part of the one loving you. Kaya nga, instead of doing something good na iyon ang iniisip kapag ang isang tao ay nagko-consider ng pagpapakamatay, hindi. Mas lalong gumagawa siya ng napakalaking pabigat na dalahin sa mga nagmamahal sa kanya. Kaya nga, suicide is really a big no as a response to any problem, however weighty it is, no? However dark your surrounding is. Never ever consider suicide. And much more, hindi lang yun contrary to the just love of the self, to the loving relationship we have with other people, but it is contrary to love of God. No? Kasi tinatanggihan mo yung buhay ng pinigay sa iyo ng Diyos. Tinatanggihan mo din yung pag-asa na ipinagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Tinatanggihan mo din yung mga magaganda pang mga bukas na naghihintay sa iyo mula sa kamay ng ating Diyos. Kaya ang pagpapakamatay, contrary to the love of God. And if you contradict that love of God, then you are saying, you do not want and you do not need the love of God. At ang pagtalikod sa pag-ibig ng Diyos, ang kahulugan po nito ay mortal sin. At ang mortal sin, ang kapalit po nito ay ang pagkatapon po ng atin pong kaluluwa sa dagat-dagatang apoy. Kanya nga po, those people who are fully conscious, fully aware, and those people who have fully decided out of freedom to commit suicide, ito po ay isang pagtanggi sa pag-ibig, kaligtasan ng Diyos. At dahil po,
tinatanggihan po natin ang pagmamahal at pagliligtas ng Panginoon, then we are saying, we are open that our souls be forever damned to hell. Nasunugin ang atin pong kaluluwa sa walang katapusang apoy ng impyerno. Pero wag po kayong mag-alala. Hindi naman po lahat ng kaso ng pagpapakamatay meron pong ganitong kalagayan. Noon, ang pagpapakamatay hindi po ipinapasok sa simbahan. Kasi it is an external expression of our refusal of God's love, of God's grace of hope, and of God's gift of the future. Kaya po, hindi pinapasok ang mga nagpapakamatay noon sa ating mga simbahan kasi yun yung external na kaparusahan din naman niya sa external expression na pinakita niya na ayaw niya sa Diyos. Kaya kahit na yung mga nagpakamatay noon, hindi inililibing sa mga Catholic cemeteries. Sila ay nakalibing somewhere else, hindi sa mga sementeryo. Sapagkat ang mga nasa sementeryo lamang ay yung mga binasbasan ng mga pari ng atin pong simbahan dahil sila ay nakapagsumikap naman na sumunod at mabuhay sa pag-ibig ng Diyos. Kahit na napakasakit, kahit na ang taong ito ay namuhay ng mabait at mabuti at wala namang ibang ginawa maliban lang sa pagpapakamatay rather, ay yun ang magiging dahilan para hindi siya malibing at mabasbasan sa Catholic rite at sa Catholic cemeteries. Kasi nga, it was treated before as an external act of one's refusal to the love of God. And one's refusal to the love of God means damnation of the soul into hell. Pinili na niya na mapunta sa impyerno. So, bakit mo pa siya ititipon sa mga yumao na pinili namang manatili sa pag-ibig ng Diyos at umaasa na muli silang mabubuhay pagdating ng Panginoon at pagdating ng panahon? Pero ngayon, nagbago na. Nagbago na ang atin pong pananaw sa pagpapakamatay as an external act. Bakit po nagbago na? Ito po yung sabi ng atin pong katekismo. Kung bakit ngayon, pinapayagan na ang mga nagpakamatay ay babasbasan sa Catholic rite at ang mga nagpakamatay ay mapasok na sa simbahan. So long as they have not committed suicide to scandalize other people and to externally express one's disbelief in God and one's refusal of God's love. Kung ang isang tao nag-express na gagawin niyang pagpapakamatay kasi wala talaga siyang pananampalataya sa Diyos. Kung ang isang tao nag-express na magpapakamatay siya kasi gusto niyang sabihin bilang protesta na walang pag-ibig ang Diyos sa atin. At tinatanggihan niya kung anumang pag-ibig na meron ng Diyos para sa atin. Kung ang isang tao nagpakamatay at merong explicit expression na nagsasabing gusto niyang magdulot ng iskandalo sa maraming mga tao din, obviously, ang mga taong ito hindi natin pwedeng tanggapin at papasukin sa simbahan sa kanilang pagpapakamatay at bigyan ng Catholic burial at ilibing even sa mga Catholic cemeteries. But then, kung hindi naman ito ang kanyang intensyon, kailangan ibigay po natin sa kanya yung tinatawag po nating benefit of the doubt. Dahil baka may nangyayari sa isip at damdamin ng taong ito, bakit niya ikinonsider na kitilin ang kanyang buhay. At ito nga ang sabi ng paragraph 2282 ng Catechism of the Catholic Church. If suicide is committed with the intention of setting an example, especially to the young, it also takes on the gravity of scandal,
voluntary cooperation in suicide is contrary to the moral law. Grave psychological disturbances, anguish or grave fear of hardship, suffering or torture can diminish the responsibility of the one committing suicide. Okay. So yun ang sabi po at malinaw na katuruan ng atin pong katekismo. If it is committed with the intention of setting an example, especially to the young, it takes the gravity of the scandal, and so one is not allowed to receive the right of the Catholic burial and to be buried in a Catholic cemetery because it is an outright expression against God and the faith of the Church. And anyone voluntarily cooperating with such a suicide is also contrary to the moral law. Katulad na lamang po ng euthanasia or so-called, sabi nila, mercy killing. Pero sabi nga ng aking pong guro na si Father Victor de Jesus of the Society of Jesus, so-called lang yan kasi hindi ka naman talaga naaawa. Kahit ikaw ay naaawa sa sarili mo, hindi ka talaga naaawa dyan dahil hindi awa. Dahil ang awa may pag-ibig at ang pag-ibig ay dapat nagbibigay ng paggalang sa unang nagmamahal sa atin at ayon ay ang nagkaloob ng atin pong buhay ang Diyos at pahahalagahan po natin yung kanyang bigay at yung kanyang kaloob. Diba? So kaya nga so-called mercy killing yan. Anyone cooperating with euthanasia, even if yan ay ginagawa ng mismong nagnanais na makitil na yung kanyang buhay, ay yung nakikipag-cooperate doon against itong mga ganitong mga gawain sa moral law, and they are morally responsible also, So meron din silang malaking sagutin sa harap ng Diyos at ng kanyang simbahan. Pero sa may mga ganito namang kaso, meron po tayong tinatawag na diminishing responsibility. Ano po yung mga dahilan kung bakit meron na po tayong mga benefits of the doubt na ipinagkakaloob sa mga nagkukumit ng suicide? Kaya nga tinatawag na po ang lahat na alisin na natin ang pananaw na ang pag-suicide ay magiging dahilan kung bakit ang isang tao ay hindi pwedeng payagan na misahan, dasalan sa Catholic rite, sa paglilibing at ipasok sa simbahan. Kailangan na po nating alisin ito at ibigay na po natin yung benefit of the doubt. Bakit? Kasi kinoconsider ng simbahan yung tinatawag po nating psychological and emotional state nung tao na nag-commit ng suicide. Dahil kapag meron pong mga grave psychological disturbances, meron ng mga nangyayari sa isip, may anguish or grave fear of takot, grave fear, o takot saan? Sa hardship, sa suffering or torture, ang isang tao nagiging mababa yung kanyang moral responsibility sa committal of suicide. Dahil hindi po full yung knowledge, hindi po full yung freedom. At therefore, kahit yung kanyang will ay meron pong diferensya. Tandaan po natin, para po maging isang buong human act, sa pag-aaral po sa ethics, at para po ang human act na ito ay maging isang full human responsible act. And so therefore, para magkaroon ng imputability of responsibility sa tao na gumawa nito, kailangan matagpuan po natin ang tatlong elemento
at dapat buong-buo ang mga elemento na ito. Ano po yung mga elemento na ito? Full knowledge, full freedom, and full will. Ngayon kung isa lang sa tatlong ito ay kulang o kaya naman ay hindi full o nawawala ng tuluyan, then there is no human act and the responsibility is diminished. It doesn't mean nawawala yung responsibility. Yung responsibility ay diminished lamang. And so, dahil po dito, we leave to God the final judgment, as He is indeed the final judge of everyone in their act. At ang magagawa na lamang natin, ipagkatiwala sa awa at sa habag, malasakit ng Diyos, ang kaluluwa ng taong nagpakamatay. Kaya nga ang sabi ng paragraph 2283 ng Catechism of the Catholic Church, basahin ko po, we should not despair of the eternal salvation of persons who have taken their own lives. By ways known to Him alone, God can provide the opportunity for salutary repentance. The Church prays for persons who have taken their own lives. Kaya nga po, tayo sa simbahan, we do not despair that these people who have taken their lives, these people who have committed suicide, will be eternally damned, or they won't be able to receive eternal salvation. But rather, we trust in God because He alone has ways in order for those souls not to be thrown into hell, but rather to be forgiven and so also be given the chance to enter heaven. And how does the Church expresses this hope in God for these people? Through prayer. Through prayer. That is why we pray daily in every Mass for all souls. And among these souls are the souls of those who committed suicide. And if you, who are listening right now, have a family member, close relative, a friend, or a neighbor who committed suicide, pray for the soul. Pray for that person. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakiisa, nakibahagi sa atin pong programa ngayon. From 7326, may text messages po dito at ilang mga katanungan. Hi Father, responsable po bang taong nag-trigger or nagbigay ng problema para mag-suicide ang isang tao? Thanks po. There is also a responsibility on the part of the person who triggered. Pero depende kung ano yung means ng kanyang pag-trigger. Ito po ba ay direkta na nagsasabi na ginagawa niya ito para mag-suicide yung tao? Ito po ay indirectly. In a way, hindi naman niya inintend na i-trigger ang tao para mag-suicide. Pero because of the problem that they are into, ang tao lamang ay nakapag-isip na para malusutan na lamang niya ito ay mag-suicide. At yun ay sarili niya ng desisyon. Now, kung direct, then there is a grave moral responsibility on the part of the person who triggered the cause of suicide. Pero kung indirect, ito naman ay hindi naman grave at hindi malaki yung responsibilidad. There is also a responsibility, but then not to the life. Okay? A responsibility also not na-isettle yung problema at tawagin ng person na ito na sana ay mas nabigyan ng pagkakataon na mas masolusyonan
ang pinagdadaanan na ito at hindi sana humantong sa ganitong pangyayari. Pero ito naman ay hindi inintend nung nag-trigger na magpakamatay yung tao na nakasangkot sa problema. Hindi naman siya directly morally responsible doon sa pagpapakamatay nung tao. Yan, maraming salamat po. From 6294, Hi Father, considered po bang suicide ang ginawa ng mga kamikaze pilot? Namatay naman po sila para sa bayan nila. Ang kamikaze pilot po ay talagang responsible din po sila sa kanilang suicide na ginawa. Kahit na po gaano ka-noble yung kanilang intensyon sa pagpapakamatay, still ito pa rin po ay pagpapakamatay. Now, we give the kamikaze pilot a benefit of the doubt on the level only of their love for their emperor and their country. But upon close analysis, ay makikita din naman po natin na they are fully aware that they are going to do that because they love their country and they know the consequence of doing that. They are fully free, no? Kaya nga kaya po nilang magdesisyon ng kanilang pagpapakamatay ng malaya dahil mahal na mahal nila ang kanilang emperador at ang kanilang bansa. At pangatlo, ginawa nila ito. Then they are fully responsible and morally responsible for the committal of suicide, even when it is for the noble cause. You know, there is also a different cultural mind when it comes to the Japanese people regarding kamikaze. No, especially in those days na usong-uso pa itong mga kamikaze pilot na ito sa Imperial Japan. Pero ngayon, gradually nagbabago na yung ganitong cultural thinking ng mga Japanese. We just don't know kung gaano nakalaki yung pagbabago. But then, yung pagbabagong ito ay very substantial in a way dahil wala naman na silang ganoong mga military expeditions as before noong World War II. So ito po yung isang bagay din na dapat i-consider diyan. However, ipanalangin po natin ang bansang Japan kasi napakataas po ng suicide rate po nila, lalong-lalo na sa mga kabataan. At tayo rin bantayan po natin ang atin pong mga kabataan kasi ang suicide rate po dito sa atin ay mataas from ages 12 to 24. So bantayan po natin ang atin pong mga kabataan din para nang sa gayon ay hindi po din naman nila ma-imbibe ang ganitong kultura na isipin na okay lang magpakamatay and this is the only resolution to problems. No. Suicide must be a big no because we are responsible Christians before God for our gift of life. Amen. Pagpalain po nawa kayong lahat ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating programang Catechism of the Catholic Church, pansamantala na nagpapaalam sa inyo ngayong araw ng kaarawan ng ating mahal na inang, Birheng si Maria. Happy birthday, Mother Mary. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos.